blessing of the Lord will make us rich. Make you all rich. And He adds no sorrow with it. Lord, honor mo ang mga seed nila. I-honor mo, Panginoon, ang sower, Panginoon. Ang dinideklara namin, Lord God, according to your word, it shall be done, Lord. And no weapon that is formed against these seeds, Lord, shall prosper, and the sower, O God. Every tongue that rises against their declaration and their faith, O God, you will condemn, Father, because you are the God of the harvest, Father. You have a lot, O God, in your storehouse that is going to be poured out upon their lives. In Jesus' name, Amen. Amen. Are we blessed? Amen. Praise God. Nakaka-bless ang mga bata, no? Siyempre, yung mga nagbabata-bataan din, nakaka-bless din. Amen? Sino mga young at heart dito? Amen! May kunti lang. Yung very young at heart. Amen! Very young! Huwag kayong mahiya kasi namatay si Lord para dyan. Na ma-preserve ang youthful natin. Amen? Amen! Praise God. Hallelujah. Nakaka-bless dahil talagang it's harvest time. Sa lahat ng mga nagtanim, it's harvest time. Tanungin mo ang katabi mo, nagtanim ka? Tanim ka? Ano tanim mo? Handaan mo na yung harvest time mo. Amen! Ano yung... Amen? Sige nga, para hindi kumbinsido yung mga naantok yata. Sabihin mo sa katabi mo, nagtanim ka ba, sister? Nagtanim ka ba, sister? Magandaan mo yung harvest time mo. Magandaan mo yung harvest time mo. Amen. Because sabi nga, di ba, if it rains, it really pours. Di ba? Alam nyo, ang umpisa ng papel, open door lang yan. Parang parang pag pinapasok kayo sa bahay, pa lang yan, yung pinaka main door lang. Sa loob ng bahay, pag nakapasok na kayo, maraming pinto doon, maraming kwarto. Yung sa pagkakapapel ng bawat isa, mayroong mga open doors ang Lord dyan. Amen? You have to understand the reason of God's blessing. Mamaya na lang, natin, si Sister Maria, may bahay na nabili dito. Amen! You cannot buy a house without your papers. Maya na lang, sabihin ni Sister Chris, Stella, punta mo na ako ng Austria, mag-evangelize ako doon. Amen! Go into all the world and make disciple. Diba? Hindi lang yun. Hindi lang ikaw ang makakapunta. Dahil nagkaroon ka ng legalization, you can offer your family to come here. Amen! You can demand for your husband, Sister Chris, to your son to come to this place. Amen! Amen? Maraming dahilan kung yung papel. Ano pa lang yan? Iceberg lang yan. Tip of the iceberg. Yung underneath the tip. Yun yung napakalaki, di ba? Pag sino nakakita na ng dahon at saka stem ng kamote? Ha? Pag binungkal mo, nandun yung malalaking masasarap na kamote. Di ba? Parang ganon yung pagpaparaan. Lord, ang pinapakita na lang yung surface lang. Pero if you're willing to dig, keep on digging, you will see there's more. There is more. Don't stop there. Huwag tayong huminto doon sa mga natanggap natin. God is still in the business of letting us experience more. Sabi ng kanta kanina, di ba? In the land that is plentiful. Gusto ko yung word na yun, plentiful. Kasi talagang masyadong parang ang tawag niyan yung word na yan is masyadong alive. Masyadong verb. Masyadong in action. Na parang plentiful, ibig sabihin na hindi nauubusan na lugar. Amen? Amen! Sino excited? Amen! Pwede tayong tumayo. Parang mayroong dapat dito yung nagre-rejoice tayo. Pero bakit parang sumusunod tayo sa ng patay. Yung nagpapalibing. Sinabi lang kanina, we have to die in our flesh eh. Amen? Taas natin ang mga kamay natin. Yan. Ibang gayway. Yan. Pati yung kaliwang paa, taas ng konti.
Kaliwang pa, itaas ng konti. Tapos, sipahin mo ng konti ang katabi mo, gumising ka. Gumising. Busy ka. Amen? Amen. Kung hindi pa gising, yugyugin mo yung katabi mo, sabi, gumising ka sabi. Busy ako. Amen? Sabihin niya na, sundan niyo tayo na nga ako. G! E! S! U! S! One more time. J! E! S! U! S! His name is! His name is! His name is! One more time. His name is! Amen. Bigyan natin ng the best clap opening si Lord. Amen. Sa praise pa lang, nakapasok ka na sa trono. Amen? Kaya pag hindi tayo marunong mag-praise kay Lord, hanggang gate lang tayo. Kung may nire-release doon sa trono, hindi mo makukuha. Amen? Kaya dinideclare ko, lahat tayo nakapasok sa trono ng biyaya ng Lord. Amen. Sige tayo po, umupo. Praise God. Today, nakakatawa kasi talagang the Spirit is moving. The Holy Spirit is moving. Because I'm going to teach about love. My name that bears the name. The name of the Lord. Jesus, our God, is love Himself. Amen. Okay, bukas po tayo sa John 3:16. Sabi dito, I'm sure lahat tayo kabisado natin ito. I-recite nyo natin lahat. Sige nga, sinong handa mag-recite? Sige nga, 1, 2, 3. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish, but have eternal or everlasting life. Sabihin mo sa katabi mo, pag naniwala ka kay Kristo, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Amen? Sinong gusto nun? Hindi naman mamatay. Amen. Ako takot na takot talaga akong mamatay, no? Oo. Alam mo kung anong klaseng imagination binibigay ng enemy sa akin? Sabi ko, pag ako mamamatay, dahil ako'y bagong patay, ako lang mag-isa ang bagong patay sa sementeryo. Kaya natatakot ako sa mga lumang patay, matatanda na, tatakotin ka na. Ganun ang kasapay ko. Kaya sabi ko sa mama ko noon, Ma, pag namatay ako, ilibing mo ako sa likod ng bahay. Diba? At least, dadalaw lang ako sa amin. Ako lang yung bagong patay. Alam mo yun? Ganun yung nilalagay ng demonyo. Kaya, praise God, dahil pinatay niya na yung fear. Amen? Ano yung declaration natin last week? I am no longer slave to fear. I'm sure these are just one of my fears before. Masyado akong maraming kinatatakutan before. Amen? Kahit, kunyari matapang pero maraming kinatatakutan. But then, the Lord has take all those fears. Sometimes, nagre-resurrect. Kaya nga, kailangan i-maintain natin ang balance with our relationship with God. Amen? Sinong gustong mamuhay na walang takot? Amen. Kasi pag wala tayong takot, alam nyo, hindi lang yan ang mararating natin. Amen? Hindi lang yan. Kaya nga, isipin mo, pumikit ka. Tapos, imaginein mo, use the godly imagination na paano kung wala ka talagang takot. Maliban lang kay Lord, si Lord lang ang kinatatakutan mo. Paano kung wala kang takot? Hindi lang ito ang mararating natin. Amen? Mas higit pa ang mararanasan natin. But for God so loved the world, kaya inalis niya yung fear kung tatanggapin mo ang Panginoon, na libre niyang binibigay sa atin ngayon. Magkakaroon tayo ng eternal life. Eternal life with Him, without struggle, without sorrow. May mga pagkakataon, struggle is good. Ibig sabihin, struggle can only be good when you struggle for vices, na mayroon kang mga addiction, mayroon kang mga ginagawa na hindi nakakatuwa sa Panginoon, and you struggle for that kind of sin, na tuwing gagawa ka niya, nag-i-struggle ka dahil ayaw mo na. That's a good struggle. Amen? Kaya hindi totally lahat ng struggle ay masama. Mayroon pa ring magagandang bagay sa struggle. Praise God! Kasi struggle nga natin, kaya nagiging firm tayo, di ba? In our faith in the Lord, nagiging strong tayo, mas lalo tayong nag-decide na we will walk in the Lord. Amen.
So, for God to love the world, that is the love of God. Minahal niya ang mundo. Kaya niya minahal ang mundo. Dahil unang-una, we are created according to His image and likeness. God did not give His Son for the angels. Diba? Nung nagkamali si Lucifer, nagkaroon ng battle sa heaven. Kaya na disqualified si Lucifer at saka yung mga angels na nag-side kay Lucifer. Pero hindi niya sinabing, ibibigay ko ang anak ko si Jesus para sa kanila upang mamatay at magkaroon ng redemption ang mga anghel. Wala. Angels have no redemption. Wala silang salvation. Once they sin against God, they will be thrown to the lake of fire. They're already in condemnation, and they're no longer useful in the kingdom of God. But God considered them His enemy. Amen? Kaya, God so loved the world, hindi niya hiningahan ang mga anghel para magkaroon ng buhay. Created by God ang mga anghel to serve His heirs, co-heirs of Jesus Christ. Ganon tayo kamahal ng Panginoon na kahit nga marami tayong insubordination kay Lord, hindi pagsunod, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Ang mga anghel, isang pagkakamali lang. Walang mercy sa kanila, walang grace sa kanila. Pero tayo, abot-abot ang grace at saka mercy ng Panginoon sa atin. Amen? So, bago tayo I'll just pray. Father, we thank you, Lord, for your love. And we thank you, God, that you are love. Before the world began, O Lord, you have loved us already. We thank you, Father, for all your plans for us, O God, to save us. And as you allow us to be born in this earth, O God, truly, Lord, as that song says, that I am not merely of flesh and bone, but I am made for something more. Ganun din ang bawat isa na nandito, Panginoon, na nakaupo, O God. Not all these people, O God, sitting before your presence, Lord, they are not just made with flesh and bone, but they are made, O God, for your greater purpose. There is more, O God, than working in employers, O God. There is more in working in this world. You have more, O God, for each one of us here today. There is more, and you will complete it, O God, because you're the one who started in our life, O God. Panginoon, salamat, Panginoon Jesus. At tunay, O God, na hiwalay at malayo sa inyo, wala kami magagawa. Lord, tinataas ko ang buhay ko sa inyo, Panginoon. I am nothing apart from you, God. And there's nothing I can do apart from you. I surrender my life to you, my will, O God. I surrender to you everything, O God. Lord, have your way, O God. Take your place, O God. Use me as your instrument today. That the words will come out from my mouth will be power, O God. And it will be like two-edged sword, that it will not bring condemnation to your people, O God, but conviction and knowledge, O God, that we will be released from every sufferings, we will be released from every bondage, every chains will be broken, every deliverance, O God, will take place today, O God, that even as I start to share your word, Father, manifestation, O God, will take place. And I thank you, Father God, we bless you and we honor you, Lord, for all the things that you've done. And I apply your blood upon this place, apply your blood upon each and every one of us here. And Lord, I call for the fire of the Holy Spirit, oh God, to melt every wicked, evil spirit, oh God, that is hovering in this place. And Lord, search every heart today, Lord. Take away, Lord God, every filthy spirit, oh Lord. And as you prepare our hearts, oh God, so that your seed, oh God, the seed of faith, the seed of your word be planted into our hearts, oh Lord, will grow, oh God, and we will be able to harvest. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. So, when we speak of the love of God, ang una-una nating iniisip, giving. Di ba? Pag sinabi na,
God loves you. That's why He gave. Di ba? For God so loved the world that He gave. Ito yung pinakauna nating naaalala at nakakalimutan natin na in God's love, hindi natin naalala na there is cross. God's love includes suffering. Hindi lang giving. He suffered. Amen? Amen. Sa cross, pinatunayan ng Panginoon that He loves us through suffering. He suffered for you and me. At tayo yung mga example sa ginawa ni Lord. Di ba you suffered for your families? Bakit kailangan yung lumayo sa pamilya ninyo? Because you love them. We're only talking of fleshly love. Kahit hindi nyo makita ang mga anak nyo, asawa ninyo, pinikit nyo yung mata ninyo, you're willing to suffer because you love them. Pero kahit fleshly yan siya na desire, in-honor ng Lord yan. Because that's manifestation of the love of God. He suffered. He was willing to suffer. He was willing to give up. Pero ang man, kakaiba ang suffering. Instead na ibigay ang anak, ibinigay ang sarili. Diba? Kasi ayaw natin na mag-suffer sila. Pero God demonstrate His love. Mas matindi ang suffering kung ang anak niya ang inire-release to suffer in His behalf. Di ba? Sige, magulang. Makita mo nagsasuffer anak mo. Hindi lang isang beses na time ang pain na mararanasan mo. Sobra. Dahil, anak mo yun, palagi natin sinasabi, di baling ako, wag lang sila. Di ba? Sino nakapagsabi ng ganon? Di ba? Because that's our nature. Hindi natin kayang tingnan ang pamilya natin na nagsasuffer. Di baling tayo, mahilig tayo sa bayani. Na pagiging bayani, Casimiro. Di baling ikaw, wag lang sila. Amen? Amen. Pero si Lord, pinatunayan niya sa atin. Alam niyo, nireject na din si Jesus Christ. Tinalikuran niya. When He was already on the cross. Anong sabi ni Jesus Christ? Father, why have you forsaken me? Alam, masaya ba ang Diyos Ama na nakita niya ang anak niya na nireject niya? Kahit ilang beses magkasala ang mga anak natin, pag ito'y nakakaranas ng problema at mayroong suffering ang anak natin, hindi natin masasabing itatalikod mo ang mata mo sa kanya para lang hayaan mo siya, masahayaan mo siya. Minsan sa sobrang kaya natin, masasabi natin yung gano'n. Pero, ang Diyos Ama, wala siyang nakikitang kasalanan kay Jesus Christ na anak niya. Kaya nung itinalikod niya ang sarili niya sa sarili niyang anak, napakasakit yun, pero kailangan pagdaanan ni Jesus Christ yun. Amen? Ganon kalabis ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Na kahit isakripisyo ang sariling anak niya, kahit ilang milyong beses niyang maranasang masaktan para sa atin, ginawa niya. That is the love of God for you and me. Hindi lang yung enjoyment ng blessing. Dahil mahal ako ni Lord, kaya binibless niya ako ng ganito. Hindi lang yun. Kasama lang yun. Matinding suffering din. Kasama din yun. Malaking party. Ang suffering. Praise God? What is love? Ano nga ba ang love? Puntahan natin sa 1 Corinthians 13. Let's talk about
the love of God. First Corinthians 13, chapter 13, verse 4. That is 4 to 8. Kumplituhin natin. Sige nga, pwede basahin natin lahat. Nandito sa at sa mga aklat natin. Sige, 1, 2, 3. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Amen. So, napakaliwanag dito, no? Love is patient. Tanungin natin, hanggang saan ba ang pasensya natin sa pag-ibig? Amen? Love is kind. Hanggang kailan ba tayo naging mabuti? Hanggang kailan ang kabutihan natin? It does not envy. Hindi tayo nagsiselos sa iba. It does not boast. Hindi tayo nagmamalaki. It is not proud. Pagmamalaki din. It is not rude. Hindi ka masamang ugali. It is not self-seeking. Hindi makasarili. Ang pag-ibig daw ay hindi palaging me, my, myself and I. Me, myself and I. No? Hindi daw palaging ikaw na lang, palaging ikaw. So, ibig sabihin, opposite nito. Hindi ka self-seeking. Hindi lang yung palaging benepisyo mo ang hinahanap mo. It is not easily angered. Hindi daw madaling magalit. It keeps no record of wrongs. Hindi palaging lista ng lista. Nakatatlo ka na. Nakadalawa ka na. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Hindi ka magiging masaya kahit naging kaaway mo siya, nakasamaan mo ng loob, pero dahil mahal mo siya bilang kapatid o nilalang ng Diyos, hindi ka masaya kung nakakaranas siya ng persecution or maltreatment sa buhay. Amen? Hindi mo ikasisiya ang kalungkutan ng isang tao. Amen? Kahit hindi pa kayo good terms sa sinasabi mo. But you do not rejoice in their destruction. Praise God. And it always protects. Palagi kang pinotektahan, hindi ka palagi pinasusubo. Diba? Hindi ka palaging tinutulak ko, ikaw naman, ikaw na lang, ikaw na lang, ikaw. Ikaw ang gumawa, ikaw ang gumawa. Kayo nandyan, alam nyo naman na yan eh. No? Hindi daw ganon. At saka, pag mayroong nakikitang flaws sa'yo, o may nagsasabi ng hindi maganda sa mahal mo sa buhay, pinoprotektahan mo sila. Hindi mo sila sabing, oo nga. No? Ganun daw yung pag-ibig. Hindi ako may sabi nun, ha? Tao lang din pa ako. Kahit lang ang pangalan ko. Always trust. Palagi may pagtitiwala. Kahit anong mangyari, magtitiwala. Always hope. Palagi may pag-asa. Amen? Hindi nagpapatiwakal. Kasi nagpapatiwakal, wala nang pag-asa. Pero ang mga anak ng Diyos, may pag-asa. Amen? Amen. Kahit faith against faith, hope against hope. Trust God. Amen? Always persevere. Amen?
Hindi tayo nagsasabi na, ay, hanggang dito lang. Siguro hindi God's will. Pero sabihin mo yan. You have to go through. Do not roam around the mountain. You have to go through the mountain. Butasan mo yung mountain na yan. Paano makikita may power si Lord sa buhay mo kung hindi mo mabubutas? Amen? Amen. Sino gustong butasan na yung mountain dyan? Amen. Amen. Gawin mong patak, sabi nga ng Lord. If you have little faith, you can speak to the mountain and they will throw themselves to the sea. Little lang yan. Paano kung may great ka? Ha? Hindi lang mountain. Diba si Joshua, pinatunayan ng Lord. Sabi ni Joshua, Son, huwag kang bumaba! Dahil pag bumaba ka, matatalo kami! In Jesus' name! Diba? Takot na lang nung son, hindi talaga siya bumaba. Mamaya, hindi na siya makakaakyat ulit. Diba? Kasi may authority. Praise God. Love never fails. Amen. Why? Because you'll always find a reason why this person make mistake. Bakit dinisappoint ako ng partner ko? Bakit dinisappoint ako ng kaibigan ko? You will always find, baka. Mayroong pinagdadaanan. Huwag mong sarado yung utak mo. Amen? Always find a reason. Huwag nating husgaan yung katabi natin. Amen? Huwag mong saraduhan yung pag-asa niya. Malaking parte mo na magbubukas ng pag-asa ng bawat isa. Dahil alam nyo, to rebuke at all times will not encourage a person. But to praise someone, it will give them an encouragement. Amen? Of course, we have to rebuke. We have to rebuke. Pero not at all times, it will work. Try praising someone. Alam mo, kahit late ka, at totoo pa rin ako dahil nandito ka. Pero workout mo yan, di ba? Amen? Kahit hindi ka pa nagsiserve, kahit upo-upo ka lang dyan, alam kong may ginagawa si Lord dyan. Amen? Naalala ko nga, meron akong text eh. Sabi ko, nami-miss ka namin. See you sa church. Sabi niya, opo, pastora. Hindi ko naman talaga gusto ito na palaging ganito dito. Alam niyo, because you cannot decide for what's in the hearts of men. Only God can. Si Lord lang ang nakakalam ko ng puso ng bawat isa. Makita mo man, kasi sinabi, hindi mo rin maaalis na ang tao mag-judge according sa physical appearance. Dahil God said so. Sinabi ng Panginoon that men will judge us in our physical appearance. Sa kung ano nakikita nila sa atin. But God judges us according to our internal. Nakikita ng Lord ang puso natin. And God is not finished with each one of us. Kaya huwag kang magmadali. Ha? Hindi pa tapos si Lord. He is working. Amen? Kaya God and His love is sovereign. Praise God. Ina natin sa 1 Corinthians 13:13. Sabi niya dito, and now, these three remain, faith, hope, and love. Kanina nga ng mga bata, no? Faith, hope, and love. Sabi niya, but the greatest of these is love. And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Hindi ko naman sinasabing hindi importante ang hope, hindi importante ang faith. May faith ka nga, hindi ka naman marunong magmahal. Di ba? Meron kang ang hope, wala ka din namang love. Hope ka lang ng hope. Pero pag meron ka ng kasal, basta may hope ako. Basta may faith ako. Ano? Pero kung wala kang faith, wala kang hope, pag may pag-ibig ka, it will blossom. It will invite the spirits of God. It will invite. Pag mayroon kang pag-ibig, nandun na lang lahat. Nakakubli lang yun na kailangan mong i-take yun. Alam niyo po, ang hirap magbigay kung wala ka.
Kung wala kang pera, pag may lumapit sa'yo, pahingi na, sabihin mo sa kanya, wala, di uuwi siyang malungkot dahil hindi siya nakahingi ng pera sa'yo. Di ba? Di ka naman makakabigay ng pera kung wala ka. Kung mayroong manghihiram ng anak sa'yo, dahil wala ka pang anak mo, bro, wala kang may bigay. Kung mayroong manghihiram ng boyfriend sa'yo, at sino ba? Si Bixky. Kung may manghiram na boyfriend sa'yo, wala kang may ibigay dito kasi wala pa eh. Not yet. On process. Pero hindi pinahihiram pa rin. On process. On the process. Di ba? Parang pag-ibig yan. Kung wala kang pag-ibig sa loob ng puso mo, wala kang matanggap, wala ka rin maibibigay. Ganun lang yun, principles ng Lord. Kung wala ka natanggap, wala ka rin maibibigay. Amen? Kaya nga, sabi ng Lord, as long as there is cold earth, there is sowing and there is reaping. There is seed time and there is harvest time. Amen? Wala kang aanihin kung wala kang itinanim. Wala kang maibibigay kung wala kang natanggap. So, ganun lang yun. Give and take. Hindi pwedeng palagi ikaw na take ng take. Hindi yan character ng Lord. That is the character of the devil. The devil will keep on asking from you. Taking away. Not asking nga, taking away from you. Ha? Kahit hindi mo gusto, kinukuha niya, ninanakaw niya sa'yo. He will steal your joy. He will steal your husband, your wife, your son, your daughter. Anything that is precious to you, He will steal it. Amen? At sabi ng Lord sa John 10:10, but I am come that you will have life in abundance to the full until you overflow. Gusto ng Lord na mag-overflow ka, hindi sa asawa. Kaya isa lang ang asawa gusto ng Lord. Mag-abound ka, mag-overflow ka sa love with each other. For each other. Amen? Magkaroon ka ng anak, yun naman si Brother Noel, apunta. Oh boys, isa na lang. Pwede na silang sumali sa basketball, NBA. No? Love is sovereign. And this kind of love, we're talking about the agape love of Christ. Kasi sa tao, hindi natin makukuha ito. Maliban lang sa mga bagong mag-boyfriend na crazy for you. Na? Yung mga team song, crazy for you. Alam mo yun, Sister Chris, yung ating mga ka-high school time. Yung mga crazy for you, mga moments na dibaling dami ko nakikita mga ganyan, sinasabing martir. Mag-boyfriend pa lang, martir na. Ano? Pag-sure. Pero God is talking about the agape kind of love. Totoo. God's love is sovereign. Tatalunin niya yung lahat ng against all odds nga eh. Di ba? Take a look at me now. Against all odds. Ang love ni Lord, sabi ng Lord, I will give my life. Yung iba naman sumusunod, sige, bibigay ko yung buhay ko sa'yo. Pag-sure. Sabi niya. Oo. Si Lord lang ang agape. Huwag mong tayuan yun. Mati-destroy ka. Marami ka pa marinig. Amen? We can give that kind of love if we can receive it from God. But God at all times, He is willing to pour it out into your heart. Amen. Amen? Naalala ko nga eh, habang nag-ano tayo kanina, sabi ng Lord, you know why I keep on breaking you? Kasi, when you want to follow God, kailangan talagang i-break ka. I-break. Palaging mabibreak yung heart mo. Ilang beses nabibreak yung heart ko na minsan parang
ayaw ko nang maging attached sa mga tao. Ako pa naman, may character ako before I became born again. Pag somebody has hurt me, I can easily make my heart as hard as a stone. Parang din mo ba? Magaling ako dyan. Master ako dyan. That's my master in art. I do not allow you to break me. Ganon ako. Ganyan ang character ko before. But then, tapos after nun na mag-ano ka, i-close mo yung heart mo sa someone, you will slowly fade away from their presence. Nilalayo mo yung sarili mo. Di ba? Tapos, hindi mo na sila makikita, hindi mo sila papansin. Kahit nandyan sila, parang dumaan lang yan na hangin. Ganun lang yan. Ganun lang mandid mo ng mga tao. No? Pero, pag na kay Lord ka na, at willing kang magpagamit kay Lord, kahit ilang beses kang i-break, kahit gutay-gutayin mo yun, kahit nasa ministry na kami noon, napakahirap! Napakahirap. If you want to be used by God, you will really be broken. If you really want to be used by God, huwag kang madala, Sister Divine. Alala ko, nag-dinner kami ni Ate Glo eh. Sabi ko, Ate Glo, magti 10 years na ang ministry. Original pioneer, oo nga. Kami na lang ni Divine ang naiwan. Ibig sabihin, palaban. Amen. Amen? Ilang beses kang i-break ng enemy. Pero tumatayo pa rin. Bakit? Ito yung sinasabi kanina ni Sister Rona na kailangan mamatay tayo sa flesh. Kasi when you worship God with your flesh, madidestroy ka lang. Kasi di ba sabi ng Panginoon, no one can see me face to face unless he will die. Mamamatay ka. Kaya ang gusto ng Lord sa John, that behold, the true worshipper will worship me in spirit and in truth. Sabi ng Lord sa akin, I will break you until you feel nothing. Until you feel numb in your flesh. But then you still decide in your spirit that you will worship. Kaya nga ang prayer ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. And the broken and the contrite spirit that the Lord wants to receive. A broken spirit that worships Him. Lord, ayokong tumayo. Ilang beses sa asawa ko dati nga eh. Parang gusto ulit ako atakehin ng enemy. Sa depressed ko no, dati sa ministry din. After we received the calling. Gusto kong matulog sa bathtub na malamig. Kasi bakit? I was still full of my flesh. Dahil ginawa mo lahat, wala pa rin na-appreciate yung tao sa'yo, palagi ka pa rin masama. Hindi ganoon kadali maging asawa ng pastor. Pastor Chris? Ha? Hindi ganoon kadali. You have to fight your way through it. Kaya nga si Deborah eh, naging judge siya ng Israel. Kaya hindi lang asawa ng pastor, kundi pagiging Kristiyano mo. Pagiging asawa ng Lord, hindi ganun kadali. Di ba? Hindi ganun kadali. Kasi kailangan mo i-work out yung flesh mo. Until the flesh will say no anymore. Sa gusto ng flesh. Dahil sobra na siyang na pinong-pino. But then, the Spirit of God will be lifted up in your life. Kahit kung sa flesh lang, iisipin mo, ayaw mo,
But your spirit already decided. Move on. Stand. Go on. I'm sure marami sa atin dito na parang gusto nang mag-give up. Alam mo si Sister Chris before, nalala ko, na binitpit ni Brother Noel. Sino pa yung kasama Brother Noel? Doon pa sana, di ba, Jasmine? Ay, Pastor Ando. Pastor Ando tsaka si Brother Noel. Binitpit siya galing sa 6th floor ba yun, Sister Chris? The devil is trying to kill her. Eh kung namatay siya, di wala siyang papel ngayon, hindi siya makauwi at magpagminister sa Pilipinas. Pero God fight for her. Sabi nga ni Sister Chris, kasi ang tingin niya sa tao, ang ulo nandoon na paa. Di ba, Sister Chris? Sabi niya, bakit ganun? Ba't parang nilagay nila ako sa ano, parang pinatiwarik siya. Kasi nag-iba na ang paningin ni Sister Chris, parang sigbin. Nagganyan. Ang ulo nasa baba, ang paa nasa taas. Ganun na nag-iba ang lens ng mata niya. I'm sure each one of us here, God is trying to, the devil wants to kill you. Di ba, Sister Nerissa? You also almost die. All of us. We almost die, but because of the love of Christ. Sister Michelle, you almost died. Pero sabi ni Sister Michelle, ilulublob ko silang lahat na challenge si Lord. Pag mamamatay si Michelle, wala na siyang ilulublob. That's why I will keep her alive and I will use him for my glory. Amen, Brother Dindo? Hindi tayo matutulog kay Lord. Palaging gising. Tapikin mo yung katabi mo. Gising ka ba? Amen. Alam nyo, kung hindi ka pinag-aksayahan ng panahon ng demonyo, walang gagawin si Lord sa'yo. Pero dahil pinag-aksayahan ka, ibig sabihin, Ate Virgie, kahit nasunog yung bahay na yon sa Pilipinas, mayroon pa rin ginagawa ang Lord sa buhay mo. Amen? Bakit? Alam nyo, God knows when to comfort you. Alam ng Diyos kung hanggang saan ang kakayanan mo bago ka niya hawakan. Parang mga magulang yan. Nung baby pa yung mga anak, palagi nakakarga, dumidede. Pero 1 year, kailangan na yung maglakad. 10 years ng church, kailangan nyo na maglakad, tumakbo pa. Amen? Tinitingnan ng nanay at tatay pag naglalakad, pag nadadapa, nadapa, pero hindi pa nilalapitan yan. Ganun lang. Ganun ang process natin sa paglalakad natin sa Panginoon. Ay process. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka mahal ng Lord nung nadapa ka, hindi ka niya kinuha. Tinitingnan ng Panginoon kung hanggang saan ka. Pero pag nakita ng Lord na hindi mo na kaya, saka siya lalapit sa'yo. Amen, Sister Grace? Parang ang sinabi ni Sister Maria, Lord, hanggang 3 years lang talaga, hindi ko kaya. Bigyan natin ng trabaho si Lord. Bigyan natin, huwag kang magpakamartir dyan. Pag hindi na kaya, bigay na, Lord. Tap! Wrestling ito eh. Wrestling match. Sino napanood ng wrestling dito? Sino nakapanood ng wrestling dito? Yan. Di ba yung merong dalawahan na ano? Tapos yung ano, sa bawat opponent, tag-isa mo na papasok. Yung isang bugbog na bugbog, gusto na pumunta sa kanyang kasama. At magpatap na. Parang ganon. Di ba? Tap agad kay Lord. Lord, hindi ko na kaya ito. Pero alam ng Lord, kung tinatamad ka lang makipaglaban. Alam niya kaya hindi kanya inaabot. Tinitingnan kanya. Magsawa ka dyan sa katamaran mo. Tatayo ka rin pag sinipag ka. Amen? Tatayo ka rin. Tama na yung hindi pa ako handa. Ganito, ganyan. Hindi ko kaya. Alam niyo yun, yung mga mag-boyfriend sabi, hindi ko talaga kayang mawala ka. Pero pag siyang iniwan, bakit nakayanan? Dali? Nabuhay naman pala. Akala mamamatay ako pag mawala ka. Nung nawala, kusang iniwan, di naman namatay. Pag nagutom, naghahanap ng pagkain. Pag nauhaw, naghahanap ng tubig. No? Kunyari lang yun. No? Praise God. Ang true love nga
Agape love. Kaya nga, we have to attach ourselves with the Lord para makayanan natin itong sinasabi ng Lord. Lord, sabi mo, Lord, trust. Ito anong mangyari, sige, magta-trust ako, hindi dahil sa Kanya, kundi dahil sa iyo, Lord. Ganun. It's all about God, not all about every one of us. Amen? Amen. Bakit binibigay natin ng tithes and offering dito? Sa Panginoon? Because we want to honor God. Hindi lang dahil para ma-bless tayo. Gusto natin magpa-thank you kay Lord. Dahil kung hindi niya tayo binibless, hindi ka rin makapagbigay ng tithes at saka offering mo. Hindi ka makabigay ng bago mong shoes. Di ba? Hindi makapagbigay sa Pilipinas. Hindi matutuwa si Ate Flor sa'yo. Tingnan mo sa Ate Flor. Ito yung magpapacheck ka doon. Nakangiti. Praise God. At saka yung Pilipinas, sayang-saya pagpapunta sa M. Luwiller. So, ang blessing ng Lord, it brought joy to the people that we love. Amen? Paano na lang yung love ng Lord? That He gave His only begotten Son and He was willing to sacrifice. Love, sacrifice, giving, very familiar yan sa Panginoon. Kaya sabi nga niya kung tayo ay mga anak ng Diyos, kailangan natin gayahin ang ginagawa ng Panginoon Jesus. Amen? Amen. Sabi nga dito, a true believer of Jesus Christ and a kingdom citizen is a lover, hindi hater. Amen? Sabihin mo nga sa sarili mo, I am a lover. I'm a lover. Amen. Praise God. I am not a hater. Love will also be the most important recipe that proves that you are no longer living in death and darkness. Amen? Puntahan natin sa 1 John chapter 3 verse 14. Ang pinaka-importanting recipe daw ay pag-ibig. Para mapatunayan na hindi ka na namumuhay sa kadiliman at sa kamatayan, sa fallen man. And now, we know that we have passed from death to life because we love our brethren. Anyone who does not love remains in death. So, mayroong good news. Anong malalaman kung ikaw ay talagang taga-kaharian ng Diyos? Napakasimple. Nangyari, Sister Rod? 1 John 3:14. We know that we have passed from death to life because we love our brothers. Plural po yan. Hindi lang tayo iisa ang mamahalin natin. Amen? Hindi lang kung sino lang ang gusto natin. Our brothers, our sisters. So, ibig sabihin, kahit yung mga hindi ko mahal-mahal, kailangan nating mahalin. Amen? Anyone who does not love remains in death. Kaya kung meron ka pang katiting na natitira dyan, na hatred, nandito ka na sa kaharian ng Diyos, meron pang naiiwan dito. Pag nasaraduhan, mababali yung paa. Na? So, we know, alam na natin, na nakapasa tayo, ano ba yung nakatabok? Nakatawid! Nakatabok. Nakatawid na tayo sa kamatayan, nakatawid na tayo sa pamumuhay sa kasalanan dahil minahal natin ang ating mga kapatid. Amen? Our brothers. Praise God. Kaya kailangan, meron tayong hard work din to. Hindi ganun kadaling mahalin yung mga taong nakakasakit sa'yo. Yung mga taong magmula nung bata ka pa, inalipusta kayo, ininsulto yung pamilya mo, yung pagkatao mo, hanggang sa lumaki ka, yan ang hindi mo makalimot-kalimutan, i-release mo kay Lord. Amen? Dahil hindi ka makakapasok sa kaharian
ng Diyos na meron kang kahit konting bahid ng galit. Dahil sabi nga niya, we have passed. We have passed. And it is past tense pa. We have passed from death to life. Wala na, iniwanan natin yung kamatayan. Nandito na tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya wag mo nang dalhin yun, wag mong wag mong dumihan ang langit dahil sa pagbibitbit mo nun. Amen? Iwan mo na yun. And so 1 John 1:9, anyone who claims to be in light but hates his brethren or brothers is still in darkness. Kung ikaw daw ay kiniklaim mo na nasa kaharian ka ng Diyos, na lumalakad ka sa katuwiran, that you are in the light, that you're sons and daughter of light. Amen? But you hate your brothers and your sisters, is still in darkness. You are just deceiving yourself. Kung meron ka pa rin mga hatred nga na sinasabi dito in just supporting verse 1 John 3:14, na hindi na kailangan bitbitin mo yung mga bagay na yun pag nasa kaharian ka na ng Diyos. Pinatawad ka na ng Diyos, hindi ka rin perfect. Nakasakit ka rin ng kapwa mo. Amen? Nakapa-insulto ka rin once in your life. Kaya binigyan ka ng Lord ng kapangyarihan na i-resist yun sa buhay mo. Sabi nga sa James, di ba? Submit to God, resist the devil, and he will flee from you. The devil cannot be resisted if you will not submit to God. Kung palagi kang nagsasubmit sa feeling mo, sa emotion mo, you cannot resist from the works and plans of the devil in your life. Amen? Totally wash out. Alam niyo, pag naghuhugas tayo, di ba, sa lababo, nandun lahat yung naghuhugas ka ng pinggan, binuhos mo lahat yung mga dumi doon, hindi mo na nakikita. Bakit? Naka-flash na lahat yun. Pati sa toilet, naka-flash na. Amen? Hindi na dapat kinukuha yun. Madumi na yun sa paningin ng Lord. Kahit tayo, in the natural, kung kukunin natin yung mga dumi doon sa lababo, sa ilalim nun, kahit naka-flash na, di ba ang dumi-dumi nun? Maraming bacteria, maraming germs. No? Kahit tayo, alam natin na pangit yun. Kaya wag na natin gawin. Amen? Praise God. Amen ba tayo dyan? Amen. Yes. Pero alam nyo, what's the difference? Kasi sabi dito, command ng Lord, for God so loved the world that He gave His only Son. So, mahal ng Diyos ang mundo. But then, sa 1 John chapter 2:15, tingnan natin, Sister Ron. 1 John chapter 2 verse 15. Huwag tayong malito. Ano bang difference nun? 1 John chapter 2 verse 15. Sabi niya dito, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Nakakalito ano? Sabi niya, for God so loved the world. Pero pagdating sa 1 John, do not love the world. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon dito? Sabi mo, Lord, you love the world. But para sa akin, do not love the world. Hindi na ako sumusunod sa love. Amen? Ang ibig sabihin dito, ang pag-ibig ng Diyos, kasi tayo, world, kasama tayo sa world. Kinuha kasi tayo sa sa alabog, di ba? Parte ng world yun. Ang sabi ng Panginoon dito, i-rephrase natin. Mahalin mo ang kapwa mo, gaya ng pagmamahal ng Diyos sa'yo. Gaya ng pagmamahal ng Diyos sa'yo, na ibig sabihin, you are not of this world. You are not for this world. You are kingdom citizen. Amen? Kaya pag may nakikita kang kamalian niya, isipin mo na taga-kaharian pa rin yan. Kailangan niya ng tulong ko para maging maayos siya sa Panginoon. And sa 1 John chapter 2 verse 15, do not love the world. Huwag mong mahalin na magiging idol mo. Yung world na yan, yung katabi mo. Yung idolatry yan. Huwag mong mahalin ang mundong ito
na hindi mo na binibigyan ng panahon ng Panginoon, you are chasing the things of this world. Hindi ka na nakapag-Bible study, hindi wala ka ng prayer sa buhay mo. Palagi ka na lang busy sa mga bagay, sa mga material things, sa mga mundong ito. Palagi kang busy sa mundong ito. That is why He is jealous. God is jealous. Bakit? Mas maraming time ang tao sa mundong ito. Dahil inisip ng tao na forever siya nandito. Bakit ako natakot mamatay noon? Kasi ang mindset ko, taga-mundo ako eh. I do not know the spiritual world in Christ. I do not know it there. Kaya ayaw ko doon. Pero sabihin ko, Christian ako. Mahal ko daw si Lord, pero saang level yung love ko sa Lord? Hindi ko naintindihan. But then, God is teaching us right now na you love the world. I-reach out mo yung mga tao for the Lord. Reach them out for the Lord. Ibalik mo sa Panginoon. But do not love this world. Huwag mong ipagpalit si Lord sa mga nararanasan mo ngayon. Amen? Huwag mong ipagpalit ang Panginoon. Kahit sa blessing na bigay niya, huwag mong ipagpalit ang blessing sa blesser. Dahil marami sa atin, mas nakafocus tayo sa blessing kaysa sa nagbigay ng blessing. Amen? Let us not love this world. Pag nasira yung bagay na binili mo galit na wala na yung fruit of the Spirit. Oo, kasi you treasure so much the things that you bought. You treasure so much the things that you see. Nakalimutan mo, I have to walk in love. You treasure so much kung ano nararamdaman mo. Kaya I don't trust you anymore. You treasure so much your pain. That's why you cannot give love anymore. Nadala ka na kasi, ito yung term. Nadala na. Sino mga nadala dito? Be honest. Yan. God is talking to us today. Huwag kang madala kay Lord. Amen? Kasi mayroong ginagawa ang Lord sa buhay mo. If you feel like, alam mo yun, parang kang nilibing na buhay, you are buried. Don't think that you're buried. Think that you're being planted. Amen. Isipin mo na itinanim ka at hindi ka nilibing. Tinanim ka. Sabihin mo sa katabi mo, tinanim ka. Tinanim ka. And in due time, you will also spring. You will spring up. Alam mo, ang halaman, bago maging beautiful yan, may seed yan, nilagay sa ilalim, tinanim, at tinubigan ng Lord. Si Lord din ang nagpapausbong. Siya ang nagpapatubo. Amen? Feeling mo parang wala nang sagot yung panalangin mo, parang nasa loob ka ng box na wala kang magawa. Ganon din ang nararamdaman ng seed. Tapos, na-break pa siya. Kailangan siyang i-break. Bakit? Para lumabas yung para sumibol. Para sumibol yung nasa loob. Na magiging halaman, magiging stem siya, hanggang sa magiging halaman siya, o magiging puno siya. Kailangan mo i-break para lumabas yung tunay mong pagiging ikaw. Na hindi ka duwag. Amen? Amen. Na hindi ka takot, na hindi ka anong tawag yan, na hindi ka idle, na hindi ka madamot. Lalabas yan in the breaking. May process yan. Hindi lahat ng breaking masama. Maraming breaking, breakthrough. Kaya nga breakthrough, kailangan mo i-break yung pagiging ganito mo, pagiging madali mong ma-disappoint, yung madali mong madala sa mundong ito, kailangan i-break yun.
sa buhay mo. Kailangan meron kang mararanasan. Amen? Amen. Kailangan meron tayong mararanasan para masabi natin na naging malakas ako sa area na to. Mahina ako sa ganito. Mahina ako sa ganyan. Mahina ako sa ganyan. Kaya napapansin mo kung saan ka mahina, doon ka binibreak. Kung madali kang ma-disappoint, ala, daming disappointment sa buhay mo. Uulan yan. Pag hindi ka matuto, baha pa yan. Kung impatient ka, ay nako, maraming mapang-aasar na tao sa palibot mo. Sisiguraduhin ng Lord na ma-overcome mo yan. Di ba, Brother Dindo? Sisiguraduhin ng Lord na sa lahat ng sufferings mo, He will get the glory. Amen? Hindi niya pababayaan. Tinawag ka niya, tapos, wala ka pala, diyan ka na lang. Hindi ganun si Lord. He will not drop you dead like a tomato. Amen? He is always there. He is willing to help you. To mold you once again. Di ba yung kanta? Make me, mold me, break me, use me. Kanta ka ng kanta, tapos binibreak ka. Ayaw ko na, Lord! Ang galing-galing mo lang kumanta. Melt me. Ay, hindi ganun kadaling i-melt. Ha? Mold me. Break me. Ouch. Tapos sabi, use me. Hindi ka magagamit ng Lord kung hindi ka makakaranas ng breaking, melting, at saka molding. Amen? Amen. Sino gusto magamit ng Lord dito? Amen. Amen. Di ba si Joseph? Sabi ng Lord sa kanya, bigyan ito ng vision. Nakita niya sa dream niya na ang nanay, tatay niya, at saka mga kapatid niya lumuhod sa kanya. Ibig sabihin, magiging man of authority siya, highest authority. Kasi hindi mo papalood ang nanay, tatay mo kung hindi ka highest authority. Di ba? Pero, excited si Joseph doon. Surprise! Nakalimutan niya may process. Sister Grace, yung libo-libong tao doon sa Pilipinas at sa church mo, may process yon. Kaya pinagdadaanan mo yan dito rin ngayon. Amen? Tayo, lahat. May price na nakalaan si Lord doon. Kaya lang, may pinagdadaanan tayo process yan. May process. Di ba, nanay? Sabi ko kay nanay, Nanay, may papel ka na. Huwag kang mawala kay Lord. Sabi niya, mas lalo na ngayon. Ngayon pa. Di ba? Tayo mawala kay Lord. Mayroon tayong kanya-kanyang calling sa Panginoon. And I pray that the Lord will strengthen us well. We will submit to Him. Let's keep on walking in love. Hayaan natin yun, yung mga sakit, mga sama ng loob. Tapon natin, flush natin lahat sa toilet bowl. Flush natin lahat yun, huwag natin bitbitin yun. Magiging hadlang yun kung bakit hindi mo makuha yung first prize. Amen? Ang katapat nun yung salvation natin. Sabi ng Panginoon, do not rejoice that the devil have submitted to you. Sabi niya, rejoice that your name is written in the Lamb's Book of Life. Amen. Hindi ang basihan ng Lord na nakapag-cast out ka ng demon, na bless ka financially dito sa mundong ito, hindi yan magiging takalan ng Panginoon kung bakit makakarating ka sa kalangitan. Amen? Amen? Amen. Ang basihan ng Diyos, do you walk in love? Does love lives in you? Ganun lang yun. If you have love, you have Jesus. If you have Jesus, you have the Holy Spirit. If you have the Holy Spirit, siya yung witness mo. If you have the witness, so when you knock the door of heaven, sasabihin ng Lord sa iyo, well done, my good and faithful servant. Hindi ayaw natin na ma-surprise sa heaven. Dahil masyado tayong busy. Hindi pa time, Lord. Diba? Sa Book of Haggai. Kayo, busy kayo, napapatayo kayo ng mga bahay ninyo, ng mga pinagaganda ninyo, mga mansyon ninyo, iniinvisan ninyo ng kaigi-igi, pero yung aking templo, pinabayaan nyo, palagi yung sinasabi, hindi pa time. Kailan pa yung time? Sino may nakakalam dito kailan ang rapture? Wala! Kaya ibig sabihin, at all times, you have to be prepared. Anytime, pwede tayong kunin ng Lord.
Anytime pwede kang kunin ng Panginoon kahit malakas ang katawan mo. Amen? Hindi ang pagiging malakas ng katawan mo ang basihan ng pag-uwi mo sa Kanya o kung saan ka man napunta. Diba? Sa Facebook, makita mo doon, condolence. Huwag ka nang malungkot, si tatay ay na kay Lord na. Oh, inuman naman dyan. Diba? Palagi nating hindi tayo nagsasabi ng totoo. Pag may namatay, tatanungin, sasabihin na sa langit, ewan ko, tinanggap niya si Lord. Pag alam ko na hindi niya tinanggap ang Lord, wala siya sa tamang posisyon kay Lord, sabi, impyerno ang dating niya. Unless lang, nag-usap sila ni Lord, Lord, bago ko mamatay, I repent. Ganun lang. Pero huwag mong sabihin, ay, nasa langit yan. Hindi natin alam. Ang nakakalam lang nun, si Lord at saka yung namatay. Amen? Kaya huwag tayo magbigay ng false hope. Sabi nga nung sa Facebook, na yung sino ba yun? Angelica ba yun? Na si Pope John Paul na nasa sa hell? Pwede rin. Why not? Sabi ng Panginoon, kung hindi mo ipinangaral ang tama, you will suffer the consequence. If Jesus is not preached, ikaw na preacher, mananagot ka. Severe pa ang mararanasan mo. Alam niyo ba na ang mga nagtuturo mas matindi ang mararanasan na punishment kaysa sa nakikinig? Kaya maraming nagsasabi na, kaya tinitikom ko yung bibig ko. Ayaw na nilang mag-preach. Bakit? Natatakot sila. Ba't ka matatakot? Napakasimple, dito lang. This is our guide. The Bible is our guide. Don't be afraid. Kasi pag inabutan ka, natakot kang mag-preach ng word. Ano bang sabi doon sa may talent? Alam mo pala na nang kinukuha ko yung hindi ko pinaghirapan eh. Bakit hindi mo man lang pinadami yung binigay ko sa yung talent? Diba? Mas natatakot ka sa accountability mo, pero wala kang ginagawa. Talagang accountability yun. At least nakita ng Panginoon na desire mo na magamit ka. Meron kang pagkakamali. Lord, patawarin mo ako, Lord, kung nakapag-preach ako ng mali. Gusto kong ayusin ulit yun, Lord. Huwag kang mahiya na makorek. Just because you're a preacher doesn't mean you're perfect. Amen? Amen. Hindi tayo perfecto. May pagkakamali din tayo. May mga preacher, mga malalaking preacher, mga matitindi, mga general. Mayroon din silang mga maling nabibitiwan. Naalala ko si Benny noon. Sabi niya, repent siya, sabi niya, dati, parang dinidespise niya yung mga taong may mga tattoo kasi sa Lord, again sa Lord. Pero nung naka-minister siya ng isang lalaki na talagang parang napakamatik-puno, tapos ang dami-daming tattoo sa katawan, pero nung tumanggap sa Lord, parang baby na umiiyak, iyak nang iyak. Tinanggap niya ang Lord. Sabi niya yung ganon, nagbago yung mali pala ako noon. Let's not be afraid to repent. Amen? Ang importante, nagpagamit tayo sa Panginoon. Huwag tayong matakot na, Lord, I cast out demon in your name. Binigyan na tayo ng warning ng Lord na hindi na tayo mag-cast out, ipamuhay din natin. Amen? Ipamuhay din natin ang fellowship sa Kanya, ipamuhay din natin na ang Lord manirahan sa atin. Christ lives in me and you also live in Christ. Kung palagi lang si Christ ang nagli-live sa'yo, pero ikaw hindi ka nakatira kay Christ, palaging si Lord ang susunod-sunod sa'yo. Hindi siya magiging Lord, ikaw magiging Lord. Amen? Ginawa mo lang si Lord na passenger. Praise God! So, Christ live in me and I live in Christ. Diba? Sabi ni Pastor kanina sa Bible, I no longer live, but Christ live in me. The life I live.
in the Son of God. We have to live in Christ also. Huwag lang si Christ palaging patirahin nyo sa puso nyo. Dahil wala siyang magiging authority. Ikukonvict ka lang niya, pero wala siyang authority sa'yo. But if you live in Christ, sabi nga sa kanta, where you go, I go. Diba? What you say, I say. Hindi mo kikilingan ng tao. Mananansya ka kung anong sasabihin mo dahil, ay, nandito si sister, hindi ko may example yung ano, kasi baka sabihin niya, pinakiringgan ko siya. Hindi ganon. Amen? If you live in Christ, you will say what the Spirit says. Mabuti marinig din niya. Bakit? Para magtingin din siya. Saan ba tayo nakakarinig ng katotohanan? Dito sa loob. Sa labas, hindi ka makakarinig. Puro doon may mga chocolate coated candy. Puro pa-sweet ang mga salita doon. Pero tingnan mo pag nagalit yan at hindi yan na-please sa'yo, makita mo. Amen? Dito sa loob, kung hindi pa kami na mga preacher magsasabi ng totoo, ano pa ang paniniwalaan ng tao? Amen? Kung magagalit tayo sa pastor natin dahil nagsasabi ng totoo, ano pa? Ano pa magiging basihan ng pananampalataya natin? Kung ayaw natin ng katotohanan. Amen? Do we want to live in truth? Amen. Amen. Gusto natin, syempre. Praise God. Masaya ba tayo sa tinuro natin ngayon? Amen. Amen. How to fully experience God's love through Jesus. Number 1, accept that you are a sinner. In 1 John 1:8, tanggapin mo na ikaw ay makasalanan. Para hindi ka masyadong maging self-righteous. Amen? If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kung ang nakikita mo sa sarili mo, palagi kang tama, mali si pastor, may problema tayo dyan. Kung palagi mo makikita, si sister may kasalanan, hindi ako, may problema tayo dyan. Kaya hindi naging successful kasi sila. May problema ka dyan. Amen? Mayroon ka ding impartation sa pagkakamali. Amen? You are deceiving yourself if you said that you did not sin or you are not a sinner. Amen? So we have to accept that we are a sinner. Number 2, believe that you can be forgiven. Amen? 1 John 1:9. Napaka-importante na mayroon tayong pagbabasihan sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all our unrighteousness. Kailangan maintindihan natin na ang Lord, ini-expect niya na magkasala ka. Sabi nga niya sa Romans chapter 5, For I have bound them over to disobedience so that I will have mercy on them all. Para lahat tayo ay makatanggap ng mercy, habag, awa sa Panginoon. Kaya we are bound for disobedience. Lahat tayo may mga disobedience before God. Not only before God, before the authority, before the rulers, before our parents, before our teachers, before our bosses, employers, before someone else. Mayroon tayong mga disobedience sa mga rules. Amen? Kaya lang, sabi ng Panginoon, pag ikumpisal mo yan at hindi ka magmamalaki, patatawarin kita at hindi lang kita patatawarin. Yung lamat na yun, aalisin ko pa. Para wala ka na maalala na nagawang pala to. Amen. Amen? Amen. Lalagyan ka ng Lord sa hindi naman lahat masama yung pagiging forgetful. Sabihin, Lord, kakalimutan mo yung mga kasalanan yon dahil pinatawad ka na kita. Amen? So, there is forgiveness if there is acceptance that we have sinned. If we repent. Totoo yan, Sister Jean. Let's just repent. Nagkasala tayo, hindi ka naging malakas sa sitwasyon na yan. Pero sabi ng Lord, aminin mo lang, tawarin kita. Mag-umpisa ulit tayo sa Amen? From the scratch. Praise God. Number 3, you can also lead others to live in forgiveness and not only limited to you but available to all mankind.
That is in 1 John chapter 2 verse 2. Hindi lang ikaw ang patatawarin ng Lord, kundi ang mundo. If it's because of you, you preach the gospel of Jesus Christ, that there is forgiveness, then hindi lang sa iyo nananatili ang forgiveness, kundi doon sa mga tumanggap, nakarinig sa preaching mo, then they will also be forgiven. Amen? He is the atoning sacrifice for our sins. It is Jesus Christ, His love for us, that makes us atone, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Sa buong mundo, walang limit. Walang limit ang forgiveness ng Lord. Kayang isa lang siya na namatay, pero yung dugo niya, walang limit. Praise God! Kaya alam nyo, mayroong unti-unting nare-release sa atin ngayon. Naaalis yung pagiging feeling natin na condemn tayo sa sarili natin. The devil, remember this, that the devil will always condemn you for doing something. Nagsikap ka na umuhay ng tama kay Lord. Kaya lang, ang demonyo, ang tinitingnan na lang yung mali na nagagawa mo. Tinitingnan niya lang yung konting mali, para magiging discontented ka sa sarili mo. Amen? But then, this is the word of God. He forgives all our sins. Every mankind can be forgiven. Praise God. Number 5, walk like Jesus. In 1 John chapter 2 verse 6, how do you walk like Jesus? Makita natin si Jesus Christ when He's here on earth, He is humble. May humility siya, kahit King of Kings siya. He humble Himself. Paano ba maging humble? You submit to the will of God. Huwag kang magkontra kay Lord. Pag may sinabi si Lord sa iyo na ito ang gawin mo, you have to obey. Huwag yung ito kasi ang gusto kong gawin, Lord, para sa iyo. Huwag, kasi ang ginagawa mo na ikaw ang nagdedesisyon, hindi yun tatanggapin ng Panginoon. Hindi yun niya papansinin. Ang gusto ng Panginoon, ang gusto niya ang masunod at hindi sa iyo. Amen? Amen. Maliwanag po ba? So let us walk like Jesus. We walk in humility. And number 2, we walk in power. Jesus walked in this earth with power. And even as He seated in heaven, He has the power. And He is power. So dapat sa atin, na mga anak ng Diyos, hindi tayo palaging pa-victim. Amen? Si Judean lang yun. Pa-victim. Hindi tayo palagi na, palagi na lang ikaw ang kawawa. Feeling mo. Feeling mo lang yun. Di ba sa kanta natin, sa tingin mo lang yun. Hindi ka na victim. You are already bought by the blood of Jesus Christ. Amen. You are a child of God. You are the child of the King. So, ibig sabihin, you are a royalty. Kaya, ibig sabihin, huwag ka nang pa-victim. You have authority. And number 3, you have power and you have the authority. You have the authority na palayasin yung emotion na yan. Yung negative na emotion na yan, na palagi ka na lang dinidigdig sa'yo, na dapat ganito ka, mahiyain ka, dapat matakutin ka, dapat hindi ka mag-rise up kasi baka hindi mo sila ma-please. Dapat palayasin mo yan, yung mga espiritu na yan. Amen? Even addiction. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo kayang patuloy ang addiction na yan. Pag sinabi ng Lord, pag hindi ka tumigil dyan sa ginawa mo, mamatay ka na bukas. Sabihin mo nga kung hindi mo ititigil yan ngayon. Di ba, brother? Amen. Alala ko nga si sister, si Giselle noon. Yung director nila pastor noon sa gupitan nila Sir Big. Noong sinabihan siya ng doktor na kung hindi ka titigil sa paninigarilyo, mamamatay ka na. Tumigil siya. Instantly, no struggle. Diba? Ganun lang naman, takot ang tao mamatay. Kasi bakit? Dahil hindi siya sure kung saan siya pupunta. Pero pag sure ka, hindi ka mamatay, kaya pag sure. Amen? So, we must have authority. And you must learn how to sacrifice. Hindi yung palagi na lang ikaw. Palagi sa'yo yung the best. Learn also to sacrifice the very crunchy leg of the chicken.
Na yun ang paborito mo. Alam mo yun, yung napakasarap na pizza, na maraming naibudbud doon. Gusto mo palaging sa'yo yun, number 1, no? Gusto ni Julina. Ang cute yun. Yung sa puwet. Guys, yan! Yung lechon! Kailangan akin yung mga balat lahat, yung mga best. Huwag yung palaging ikaw yung best portion. Be willing. Pag nagbigay ka ng damit, huwag yung palaging luma. Magbigay ka ng brand new. Yung favorite mo, pag may pumili niyan, sige, bigay mo, sacrifice of faith. Bigay mo, matuto ka magsakripisyo. Ayaw ko nga ibigay ito, itong paborito ko. Ano ka? Oh, may hello pa. No? Jesus sacrificed Himself. Ang ganda ng pwesto niya sa langit. Iniwan niya para sa atin. Amen? So, walk like Jesus. Para ma-experience natin ang fullness ng Panginoon. Bakit si Jesus Christ? Naranasan niya ang fullness ng God the Father, ang glory ng God the Father. Bakit? Because of these qualities. Kaya hindi ko man masabi sa inyo kaya nating ano ito, but because of the love of Christ, the agape love of God, ito yung magtutulak sa atin, ito magiging instrumento sa buhay natin na malalakaran natin ito, kahit hindi tayo perfect. Amen? Amen. But Christ is perfect. So that's enough. We just need to submit and walk like Jesus. Amen? At ang mahalaga, magkaroon tayo ng confidence. Amen? Kasi pag wala ang confidence, pwedeng i-break niya yung power, yung authority. Pwede ma-break ito pag wala kang confidence. Ang daling alisin ng enemy ang confidence sa'yo. Ito yung isa sa mga naalis ng enemy sa akin noong hindi ko pa nakikilala ang Panginoon natin, hindi ko siya lubusan pa nakikilala na maglilingkod ako sa Kanya. Inalis niya yung confidence ko. Sa ibang area malakas ka, pero dito sa ano na yun, sa strong mo, ginawa kanyang weak. Kaya yun ang pag-anahan mo. Yun ang ilaban mo sa battle mo. Amen? You must have the confidence. Praise God. As we walk with love, number 6, not only in words, but act on it. Hindi lang I love you with the love of the Lord, sister. Pag nagkamali at mayroon kang kapansanan, wala ka na. Wala ka ng value sa Kanya, hindi ka na papansinin, wala na. Nawala lahat yung magagandang ginawa mo sa Kanya. Amen? When you walk with love, do it. Don't just talk about it, or do it. For the kingdom of God is not a matter of talking, but of power. You have to decide, I want to walk, oh God, in your ways. I want to walk in your love. I want to love others too. I want to experience others too. Kung paano ba pag nakakagawa sila ng kasamaan sa akin? Kung paano ko sila mahalin? Gusto kong ma-experience paano yan. Ang makapagsasabi lang nun, yung nakagawa nun. Gaano kahirap? Mahirap! Hindi ganun kadali. But then, because of the agape love of Christ, ma-attend din natin yan. Be patient. God is not finished with you yet. Amen? Amen. He is still working. Amen. And number 7, do not live in condemnation. So, ibig sabihin, huwag ka nang palaging magpa-apekto sa sasabihin ng tao, kung ano man ang title na ginawa, binigay nila sa iyo, kung sino ka, kung ano ka sa tingin nila. Pwede yung magbago ang isang tao. You can change. We can change. We all can. Because we're alive. Patay lang ang hindi pwede magbago. No? Praise God. Then, number 8, live in Christ with confidence. Kanina, no? May confidence din ang inaano dati dito sa walking in Christ. Paano ba lumakad ang Panginoon? And then, live with confidence in Christ. In 1 John chapter 3, verse 21, tingnan nga natin. Live in Christ with confidence. Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God. Ibig sabihin, kung hindi na tayo nakukondemn ng heart natin, kung kinokondemn ka pa rin ng heart mo,
Dahil parang hindi mo pa mapatawad ang sarili mo, hindi ka pa rin mapatawad nila. God's love is greater than your heart. He is bigger than your emotion. He is bigger and more power and more mightier than those words being spoken against you. Amen? Kaya, kailangan maintindihan natin na may confidence tayo sa Panginoon. Amen? Live for Christ and in Christ Jesus. So 1 John chapter 3 verse 23 to 24. Live for Christ and in Christ. Para sa Panginoon at sa Panginoon. Kasi kung mamumuhay ka dahil lang sa iyo kaya nabubuhay ako. Alam mo yun? Yung mga word na yun. Nang dahil sa aking mga mahal sa buhay kaya ako nananatiling nakatayo. Paano pag namatay, hindi namatay ka rin? Di ba? Yan. Kasi kung mamumuhay tayo para sa Panginoon at dahil sa Panginoon, we will never die. You may close your eyes in one wing, but you will live forever. Amen. Amen? Yun ang importante doon, hindi ang emosyon. Number 10, believe you are an overcoming. In 1 John chapter 5, 1 to 5, makikita natin dito na you are an overcomer through Christ Jesus. Amen? Kailangan engrave yan sa DNA mo na overcomer ka. Kasi sa John 16:33, in this world you will have tribulation. Hindi sinabi ng Panginoon na pag tinanggap mo ako, wala ka na mararanasan, puro na lang roses, walang mga tinik. Mayroon din. Pero bibigyan ka ng Lord ng tinik proof. Amen? Kaya habang kahit naglalakad ka sa tinik, ang palagi niyang pinapakita sa iyo yung mga magagandang petals ng rose. Praise God. Gusto niya ipakita sa iyo na pag ma-overcome mo yan, anak, hindi, napakadali ang salvation. Kailangan mo lang ikumpisal. Just open your mouth. You believe in your heart. Pero walking in a salvation condition, doon medyo mayroong fight. Fight ng flesh and the spirit. It's 24 hours. Walang ceasefire. Walang ceasefire ang war ng spirit at saka ng flesh. Because the flesh will always insist feelings, emotions. At saka, alam mo nakakatawa sa na to, sa pag-walk in flesh ka, kung ano pa yung masasama, yun ang madaling makapture ng emotion. Matuwa ka ng saglit. Pag mayroon nangyari mas nagdudwell sa nakakalungkot. Bakit ganon? Kasi ang flesh is fallen nature. Pero ang spirit, kahit ano pa nakikita niya, ang spirit kasi, ang dala niya life. Always have a reason to live. Always have a reason to enjoy. Always have a reason to encourage. Amen? Pag matagal ka na naglilingkod kay Lord, may hinihingi ka, yung asawa ko, Lord, 10 years na ako nahihingi sa iyo, hanggang ngayon wala pa rin. Pero Lord, sabi mo kasi hindi ka patapos sa akin. 45 pa lang naman ako. Very young. No, there's always a reason. Bibigyan mo ng mga magagandang reason. Pag hindi pa binigay sa'yo, may reason si Lord. Kasi hindi pa ako handa dyan. Kasi baka mamaya, pag yung gwapong friends na ng pangasawa ko, mawala ko kay Lord. Kasi ngayon lang, nalala ko may kwento nun sa dating church noon, mga year 2000, narinig ko yung kwento na to sa church. Meron isang sister, talagang gusto niya mag-serve kay God. Wala, kahit overtime, walang makapagpapaputol sa kanya pag-serve kay Lord. Kahit mga trabaho, kung saan-saan, ng family, hindi pwedeng putulin. May dumating si Prince Charming, nakalimutan din nun. Agad-agad! Si Pogi lang pala ang makakapagpalimot sa kanya kay Lord. Kailangan, ito ang isasubmit natin sa Holy Spirit. Pag dumating sa weakness, doon tayo aatakihin sa mga weakness. So mga strong point natin, pag inatake tayo ng enemy, mabilis tayong magkaroon ng victory. Amen? Pero alam ng enemy, nasaan yung pamato mo. Alam niya kung saan niya pipindutin yung red button mo. Amen? Maraming mga man of God, kahit sabihin general pa sila in faith, napipindot din yung mga red button nila.
At walang struggle ang enemy, pindutin yun. Walang kaysa struggle, pindutin lang yung alam niya na weakness mo. Bigay agad, laglag agad ang bunga. Amen? So we must experience the fullness of God's grace. The fullness of God's love. Huwag yung half-half. Huwag kang mag-decide na ito lang muna kasi ito pa lang yung kaya ko. Huwag. Sabihin mo kay Lord, be honest to Him na, Lord, hindi ko kaya, pero di ba sabi mo kaya mo? I give myself to you. I lay down my life to you. Anyway, hindi ka naman ganun kagaling. Hindi ka ganun kagaling. Pero nang hindi, lay down mo kay Lord, 10 times ka pang magiging magaling. Amen. Pag nagpagamit ka sa Panginoon. Amen? Amen. And then, stop sinning. 1 John chapter 5 verse 18. Sister Rana. 1 John chapter 5 verse 18. We know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps him safe, and the evil one cannot harm him. Amen? Ulitin nga natin, pwede natin basahin lahat? Kasi dito tayo nagmi-miss. Sige, 1, 2, 3. We know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps him safe, and the evil one cannot harm him. Amen? So, hindi mo masasabi na mahina ka lang, tao ka lang, pwedeng gano'n. Pero, dahil sa pagkatao mo, sa kahinaan mo, ino-offer ng Lord yung kalakasan niya. At sabi nga niya, kung ikaw ay ipinanganak sa Panginoon, nakatanggap ka na ng grace kay Lord, hindi mo na uulit-ulitin yun na gagawin pa. Amen? Hindi mo na uulit-ulitin yung kasalanan na yun. Sisikapin, ilalaban mo rin yun eh. Amen? Ilalaban mo rin yun na hindi mo na uulit-ulitin na gawin. So, warning sa ating lahat, stop sinning.